Kabanata 6, Ligaw na Tadhana. 2 araw ang lumipas mula nang tumawag si Ethan. At sa bawat araw na iyon, tila may kulang sa paligid ni Marites. Ang tunog ng vacuum sa motel, ang amoy ng bleach, at ang paulit-ulit na paglalaba ng bedsheets, lahat iyon ay tila mas nakakabingi sa katahimikan ng kanyang isip. Tuwing hapon, tumitingin siya sa telepono, umaasang maririnig ang boses ni Ethan. Ngunit tahimik. Siguro busy siya, siguro nakalimutan na niya. Ngunit nang tuluyan na niyang sinuko ang pag-asa, biglang tumunog ang telepono. Hello? Halos pabulong niyang sagot. Marites, Tinig ni Ethan sa kabilang linya, malamig, ngunit may halong lambing. I just landed. Dinner tonight? Napayuko siya at isang ngiti ang kusang sumilay sa labi niya. You're back. Wasn't planning to stay away too long. Sagot nito, 8 o'clock. Same place? All right. mahinang sagot niya. I'll be there. At sa gabing iyon, nagsimula ang kwento na magbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Naka-dark blue dress si Marites, simple ngunit marikit. Ang buhok niya ay nakapusod at ang mukha ay may bahagyang lipstick na hiniram pa niya kay Ate Delia. Hindi siya sanay sa ganitong ayos, ngunit ngayong gabi, gusto niyang maging ibang tao, hindi bilang isang housekeeper, kundi bilang isang babae. Pagdating niya sa restaurant, agad niyang nakita si Ethan. Nakatayo ito sa pinto, nakaitim na coat, at nakangiti nang makita siya. You're stunning. Bulong nito habang inaabot ang kamay niya. Namula siya. Don't say that. Why not? It's true. Habang kumakain, napuno ng tawanan at tahimik na titigan ang pagitan nila. Hindi nila kailangang magsalita para magkaintindihan. Minsan, sabay silang mapapahinto, sabay titingin sa isa't isa, at doon, parang may sinasabi ang mga matang hindi kayang bigkasin ng mga labi. You know what I realized while I was away? Tanong ni Ethan habang umiinom ng wine. What? That I missed you. Napasinghap si Marites. You barely know me. Sometimes, Sagot nito, nakatingin sa kanya. you don't need to know everything to feel something. Walang sagot si Marites. Tila biglang humina ang paligid. Ang mga ilaw ng restaurant ay kumutitap. Ang musika ay bumagal. At ang bawat segundo ay tila hinahaplos ang kanyang puso. Pagkatapos ng hapunan, inalok ni Ethan na ihatid siya pa uwi. Tahimik silang naglakad palabas ng restaurant. Sa sidewalk, malamig ang hangin at ang mga ilaw ng lungsod ay parang mga bituin na bumaba sa lupa. Habang naglalakad, dumikit ng bahagya ang balikat ni Ethan sa kanya. Isang kuryente ang dumaloy sa katawan ni Marites. Cold? Tanong ni Ethan. Just a little. Tinanggal nito ang coat at isinabit sa balikat niya. Better. Napangiti siya. Thank you. Huminto sila sa tapat ng park kung saan sila unang nagkita. Tahimik ang paligid, tanging iilang poste lamang ang nagbibigay liwanag. Tumigil si Ethan, humarap sa kanya, at sa isang iglap, tila huminto ang oras. Marites, Mahina nitong sabi, you don't have to face everything alone. Ethan. I know you're hiding something. I won't ask what it is. But if you ever decide to tell me, I'll be here. hindi niya alam kung anong lakas ang pumasok sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon, bumuhos ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. I'm scared. Bulong niya. I don't want to lose everything I've worked for. I don't want to go back with nothing. Lumapit si Ethan, dahan-dahan, hanggang magtama ang kanilang mga mata. You won't lose anything. Sabi nito, halos pabulong. Not while I'm here. At bago pa niya mapigilan, naramdaman niya ang init ng palad ni Ethan sa kanyang pisngi. At sa sandaling iyon, isang halik ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Mabagal, malambing. Parang panalangin sa gitna ng dilim. Isang halik na puno ng pangako at kasalanan. Pag-uwi niya sa apartment, hindi niya mapigilan ang pagngiti at pag-iyak ng sabay. Hawak niya ang labi para bang gusto niyang itago ang alaala ng halik na iyon sa puso niya magpakailanman. Ngunit sa likod ng kilig ay may kirot. Alam niyang hindi iyon dapat nangyari. Alam niyang mali ang umasa.
Sa ilalim ng malamig na ilaw ng silid, tumitig siya sa sulat ng imigrasyon na nakadikit sa dingding, ang paalala ng katotohanan na hindi niya pwedeng takasan. Bawal umibig sa gitna ng takot. Bawal magmahal kapag wala kang karapatang manatili. Ngunit ano ang magagawa ng puso kung sa kabila ng batas, ang tadhana ang nag-utos?